Paano nga ba maging listo? Sino ang dapat maging listo? Ako, ikaw, tayo at ang ating buong pamilya ay dapat na maging listo. Ang Operation Listo ay isang advokasya na sinimula ng Department of the Interior and Local Government noong taong 2014. Ito ay isang malawakang pagkilos na naglalayong ipabatid sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng tamang paghahanda bago pa man mangyari ang bawat kalamidad. Ibinabahagi rin nito ang kaalaman sa tamang aksyon kung sakaling maharap sa alinmang sakuna. At ngayon, ito ay ipagpapatuloy upang mas palawigin at maipaabot sa tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Gumawa ang DILG, katuwang ang DSWD ng pang-edukasyong material na magbibigay impormasyon sa bawat pamilyang Pilipino upang maging handa bago pa man dumating ang mga sakuna. Ito ang gabay at mapa para sa Listong Pamilyang Pilipino. Ang listo ay binubuo ng tatlong mahahalagang katangian. Ang unang katangian, maagap. Ang pamilyang listo ay maagap kung alam nila ang mga karaniwang bagay na kailangang gawin bago dumating ang sakuna. Marunong magplano ang pamilyang listo. 2 o 3 beses sa isang buwan, kinaugalian na nila ang mag-usap tungkol sa kalamidad at makibalita kung mayroon mang paparating. Mayroon din silang e-balde o emergency balde. Ito ay naglalaman ng maliliit ngunit mahalagang bagay katulad ng mga dokumento at mga kagamitang makatutulong sa kaligtasan sa oras ng sakuna. Nakikiisa ang pamilyang listo sa mga gawaing pangkomunidad kagaya ng community evacuation drills. Inaalam nila kung paano tutugon si nanay, si tatay, si ate at si kuya, maging ang iba pang miyembro ng pamilya pagdating ng sakuna. Ang ikalawang katangian, may alam. Ang pamilyang listo ay may alam kung batid nila ang iba't ibang sakuna na maaaring maranasan nila sa kanilang lugar. Nalalaman din nila kung paano ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari. Ano nga ba ang mga karaniwang sakuna na nararanasan ng iyong pamilya sa inyong lugar? Ito ba ay bagyo, landslide, baha, storm surge o lindol? Narito ang ilan sa mga pangkaligtasang paraan na maaaring tandaan. Bagyo. Ugaliing makinig sa radyo, manood ng TV, o magbasa sa internet at iba pang media channels na nag-aanunsyo tungkol sa public storm warning signals. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib kung mayroong banta ng bagyo. Huwag pumalaot o maglayag sa dagat kung may babala ng masamang panahon. Huwag subukang tumawid sa rumaragas ang tubig ng ilog, humanap ng mas ligtas na ruta o manatili sa isang ligtas na lugar hanggang sa umupa ang malakas na agos nito. Kapag mayroong banta ng bagyo, lumikas kung ipinag-uutos ito ng lokal na pamahalaan. Kung walang anunsyo ng paglikas, manatili lamang sa loob ng bahay kung malakas na ang hangin at ulan upang maging ligtas. Baha. Ilagay ang mga kable at koneksyon ng kuryente sa mas mataas na bahagi ng bahay. Siguruhin na walang bara ang inyong mga kanal upang hindi maging sanhi ng pagtaas ng tubig. Magtayo ng flood walls at sandbag kung kinakailangan. Iwasang magmaneho sa lugar na binabaha. Ang 2 talampakang taas ng umaagos na tubig ay maaaring magtangay ng sasakyan. Huwag lumusong o maglaro sa baha dahil ito ay mapanganib. Maaari rin itong magdulot ng sakit dahil sa maruming tubig. Sunog. Alamin ang emergency exit sa inyong bahay o mga gusali. Ugaliing isara ang tangke ng gas panluto. Hugutin ang mga nakasaksak na appliances kung hindi ito ginagamit. Pag-aralan ang paggamit ng fire extinguishers. Ilagay ang mga numero ng telepono ng fire station sa lugar na madaling makita. Lindol.
Alamin kung ang inyong bahay ay nakatayo malapit sa isang fault line. Magtalaga ng mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paaralan o opisina. Gawin ang drop, cover, and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig. Siguraduhing ligtas nang lumabas ng bahay. Kung nasa labas na ng bahay, humanap ng lugar malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at iba pang bagay na maaaring bumagsak. Bumalik lamang ng bahay kapag sinabi na ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Landslide. Makipag-ugnayan sa DRRM office at alamin kung may banta ng landslide sa inyong lugar. Iwasang magtayo ng bahay sa gilid o paanan ng bundok, bangin o hukay at saan mang lugar na nagkaroon na ng landslide. Kung nasa loob ng bahay at nagkaroon ng landslide, pumunta sa parte o ligtas na bahagi na malayo mula sa paparating na landslide. Kung nasa labas ng bahay, lumayo sa maaaring daanan ng landslide, maging sa mga puno, poste ng kuryente at mga gusali. Storm surge at tsunami. Magtungo sa mataas na lugar kung may kapansin-pansin na pagtaas at pagbaba ng tubig. Huwag manirahan malapit sa dagat o sa mga lugar na no-build zones. Magtanim ng bakawan o magtayo ng seawall kung malapit ang bahay sa dagat. Alamin sa DRRM office ang warning signals sa inyong komunidad para sa tsunami at storm surge. Magkabit ng mga karatulang paalala o babala malapit sa delikadong parte ng dalampasigan. Ugaliing makinig sa balita ukol sa tsunami o storm surge. Ang ikatlo at huling katangian, handang-handa. Ang pamilyang handa ay alam ang ligtas na ruta na maaaring daanan kung kinakailangang lumikas at magtungo sa evacuation center. Kaya nilang tukuyin ang mga karaniwang panganib na nararanasan sa lugar at mga early warning systems kagaya ng mga sumusunod. May mga tungkuling ginagampanan ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda. Nalalaman rin nila ang mga lugar na maaaring maging tagpuan ng buong pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay sila dahil sa sakuna. Ang pamilya mo ba ay maagap, may alam, at handang-handa? Buksan na ang inyong gabay at mapa. Sabay-sabay tayong magplano at maging listo! Listo ka! Listo ako! Listo dapat ang pamilyang Pilipino. Maging handa sa anumang hamon. Maging listo! Ngayon!